Village, isang mapagpalang araw ng pagsamba at muling pagsasama-sama mga ka-village. Tunay nga po na ngayong hapon tayo po ay blessed for the opportunity na sumamba, magpuri at magdiwang sa kadakilaan ng Diyos sa atin pong mga buhay. Kaya naman, welcome po sa bawat isa. Kami po ay masaya na maging bahagi kayo ng ating Sunday Praise and Worship Gathering. Isang linggo na naman po ang dumaan mga ka-village at marami po sa atin na napagod sa nakaraang linggo, Ate Rich. But praises are surely for Jesus alone this afternoon dahil tayo po ay may panibagong pagkakataon para magpalakasan bilang isang village as we worship in one heart na nagkakaisa sa pag-ibig at habag ng Panginoon. Kaya nga, love, as we speak about a village na nagkakaisa sa pag-ibig at habag ng Panginoon, syempre as village, hindi po tayo papayag na hindi makamayan ng ating mga ka-village ang bawat isa na kasama po natin ngayong hapon. Kaya naman, bilang pagbati sa atin pong mga kasama, we encourage or inaanyayahan po namin ang bawat isa na tumayo at tayo po ay mag-ikot sa ating service area at atin pong batiin ang atin pong mga kasama ngayong hapon. Sige po, wag po tayong mahiyang ipakita ang atin pong excitement sa ating mga ka-village ngayong hapon. Ayan, kahit napakainit ng panahon, Ate Rich, mas mainit naman ang pagmamahal ng ating mga ka-village. Sige po, malaya po tayo, nakamayan ang bawat isa na kasama po natin ngayon. Kung may mga bago pong mukha na kayo pong makikita ngayong hapon, wag po kayong pumayag na hindi sila makilala. Ayan, talaga namang pinapakita ng ating mga ka-village ang init ng pagtanggap dito sa atin. Okay, maaari na po tayong maupo. Sayan, salamat po sa bawat isa. Welcome rin po sa mga kasamahan natin via online village. Patuloy po nating ipadama ang atin pong pagmamalasakit at pagmamahal sa ating mga kaibigan at kapamilya by tapping the share button of our official YouTube channel, The Avenue Village, sa kanila. Dahil tayo po ay all in, we invite everyone to go all in at always. All in nga tayo mga ka-village. Kaya naman po ngayong hapon, sa atin pong muling paglapit sa Panginoon, tayo po ay magsaya at magpasalamat ng may pusong handang magsuko, handang sumamba, at handang maranasan ang presensya at pagmamahal ng Diyos. And as we seek Him this afternoon, hingiin lamang po natin sa Panginoon ang pusong basag para sa iba, lakas para sa ating lakbayin, at puso pong handang magpagamit para sa Kanya. And village, let us praise and worship Jesus sa hapong ito sa pamamagitan po ng mga awiting nagpapahayag ng kabutihan, kadakilaan, at kapangyarihan ng ating Diyos na dakila. Kaya naman po ang bawat isa ay inaanyayahan pong tumayo at atin pong ibigay ang ating pinakamalakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Yan po, happy Sunday po mga ka-village. Purihin po natin ang Panginoon. Sama-sama tayong umawit at sumamba sa Kanya sapagkat siya lamang ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari at nananatiling tapat kailanman. Sabay-sabay po tayong umawit sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Umaawit, nagpupuri, nagdidiwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugan ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari.
Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, ang sigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, pagpapala'y bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, sigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Yes, O Lord Jesus, we praise you, O Lord. Sinasamba ka namin, Panginoon. Itinatanghal ka po. Salamat po, Panginoon. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat sa iyong paghihakap, Ama. Sapagkat kailanman ay hindi ka nagbabago, Panginoon. Ang iyong pangako ang aming pangahawakan. Tinataas namin ang tanging pangalan mo lamang, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Awitin po natin ang awit dito sa Panginoon. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas
nararapat ka sa papuri, luwalhati at magsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at magsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at magsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Panginoon, salamat po. Salamat po sa iyong patuloy na pagpaparanas sa aming mga buhay ng pagmamahal, pag-iingat at walang hanggang kabanalan. Purihin ka, O Diyos, hindi man po kami karapat-dapat sa iyong harapan, pero inalay mo pa rin sa amin ang iyong buhay. Salamat po, O Diyos, sa iyong walang hanggang kabanalan, sa iyong walang hanggang pag-ibig, O Diyos. Tunay nga po, O Diyos, na wala kaming magagawa kung kami ay hiwalay sa iyo. Salamat po, Diyos. Ang lahat po ng papuri, pagdakila at salamat ay sa iyo po namin ibinabalik sa tanging pangalan mo lamang, Jesus, na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Magandang hapon po. Pwede niyo pa bang tingnan yung katabi po ninyo? Sabihin niyo po sa kanila, good afternoon, I'm glad you're here. Okay. Kamusta po? Kamusta na po kayo? Kamusta po? Okay. So, ngayon pong hapon pong ito, gusto ko lang pong pag-usapan ulit natin yung Romans chapter 9. Ando dun pa rin ho tayo. But ngayon pong hapon pong ito, gusto ko lang pong, na mag-pause ho tayo saglit. And then, isipin ho natin yun pong nakaraan hong taon, yung mga bagay po na ginawa ho natin para ho sa Diyos. Yung mga bagay po na itinuro ho sa atin ho ng Diyos for the past year po ng atin hong pagsunod ho sa Kanya. At every time po na pagpunta-punta ho natin dito, ano ho yung mga bagay po na sa tingin ho natin, yun ho yung itinuro ho sa atin ho ng Diyos. At dala-dala pa rin ho natin hanggang ngayong taon ho, 2026. Alam niyo ho kung bakit? Bakit ko ho natanong? Kasi last year po, so sobrang dami kong iniisip po, sobrang dami kong iniisip po sa church, even personal. Mas na-paralyze ho ako. Opo. At nagkaroon ho ako ng realization po na pinanawa ho sa akin ho ng Panginoon na hindi ho ito sa sobrang dami ho nating ginagawa. Hindi ho ito sa sobrang dami ho nating ginagawa, kung gaano ho kadami hong time, kung gaano ho kalaki yung time na ibinibigay ho natin para ho sa Diyos. Pwede ko ho bang malaman kung sino na ho dito yung mga nag-ministry na? Ayan na po. Okay. Alam niyo po, this year po, is a wake-up call po para ho sa atin na kailangan ho mag-umpisa ho tayo ng tama. Sabi nga ho ni Coach nung, first Sunday po ng month, Kasi kung hindi ho tayo mag-uumpisa ho ng tama, magkakandagulo-gulo na naman po yun hong taon ho natin, Kung hindi ho natin alam kung ano ho yung ipinaglalaban ho natin sa buhay, hindi ho natin alam kung bakit ba natin ginagawa yung mga bagay na ginagawa natin para ho sa Diyos, mapapagod ho tayo. Sobrang dami ho natin ginagawa ho para ho sa Diyos. Isip po tayo ng isip po ng mga bagay. Ano ba yung kailangan kong gawin? Ano ba yung kailangan kong i-improve? Hindi lang ho sa church, kundi ho, even personal po, and even sa family ho natin, ano yung mga kailangan ho natin gawin? Na nakalimutan na ho nating mag-pause. At
at isipin, ano ba talaga yung mas mahalaga? Kasi kung andun ho tayo sa point ho ng buhay ho natin na kailangan kong gawin to, kailangan kong ma-establish to, kailangan kong maging maayos, kailangan ganito yung result na ine-expect ko. Alam nyo, mapapagod ho tayo eh. Kailangan ho na meron ho tayong mga plans po para ho doon sa mga bagay na gusto ho natin i-achieve. Pero kung andun na lang ho tayo nakafocus at nakalimutan na ho natin, bakit ba natin ginagawa ho yun? Mawawala ho tayo sa focus. Kaya alam niyo kung ano ho yung nangyayari? Bigat ho sa loob. Resentment ho. Isa nagko-question na ho natin ang Diyos ho dun sa ginagawa niya sa buhay ho natin. Kaya nga po, gusto kong maunawaan ho ng bawat isa. Kailangan alam ho natin kung ano ba yung mga bagay po, na what really matters po, Kaya gusto kong itanong ho sa inyo ngayon ng hapon, kailan ho tayo huli hong nauhaw ho sa presensya ho ng Diyos? Kailan ho yung time po na kahit sobrang dami ho nating ginagawa po, sobrang dami ho nating inaasikaso, nagkaroon ho tayo ng time ho na mag-pause at lumapit ho ng totohanan ho sa Diyos. Kailan ho tayo huli hong nauhaw ho sa presensya ho ng Diyos? Yung hindi lang ho tayo naiiyak ho every Sunday, every praise and worship ho, na nagkakaroon ho tayo ng goosebumps moment every time na pumupunta ho tayo dito, kundi ho, yun yung uwa ho na nagsasabi, Panginoon, kailangan ko ho kayo. Kailangan ho kita kasi ho, kung hindi ko ho kayo mararanasan po sa buhay ko, nonsense na nabuhay po ako sa mundo at sinasabi kong kilala ko kayo at meron ho akong relasyon ho sa inyo. Sense ko yun eh. Kasi madali hong sabihin ho na nakilala ho natin ho ang Panginoon, pero ho, kung hindi ho natin nararanasan ho, personally ho ang Diyos, we must check our hearts. Sabi ho ni Erwin McManus po sa kanya hong book na Soul Cravings, every human soul is aching for intimacy with God, whether they realize it or not. Lahat po tayo, meron ho tayong uhaw ho sa Diyos. Na yun uhaw ho na yun, hindi ho siya isang ritual, hindi lang ho siya sa experience, hindi lang ho sa blessing, kundi ho sa presensya mismo ho ng Diyos. Kaya nga ho, yung Romans po, na pinag-aaralan ho natin, Romans chapter 9 po, grabe ho yung iyak ho ni Paul dun ho sa mga, sa mga kababayan ho niya, nung nakita niya po yung kalulagayan ho ng Israel. Meron ho silang spiritual privileges, identity, glory, covenant, worship, pero wala ho yung uhaw ho sa Diyos. I-flash po natin yung Romans chapter 9 po. Okay, Romans chapter 9 verse 4 to 5 po tayo. Sila yung mga Israelita na binigyan ng Diyos ng karapatang maging mga anak niya. Ipinakita rin niya sa kanila ang kanyang kaluwalhatian. Sa kanila nakipagtipan ng Diyos. Sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang panuntunan sa pagsamba at ang kanyang mga pangako. Sa kanila rin nagmula ang mga patriarka at tungkol sa kanyang pagiging tao, si Kristo ay nagmula sa kanilang lahi. Ang kataas-taasang Diyos ay purihin magpakailanman. Amen. Before we move po, tayo po lahat ay yumuko, tayo po yung manalang. Nakilang Diyos na mabuti, makapangyarihan mo sa lahat. Kayo po yung amin hong sinasamba at tinataas. Iyo ang Diyos na mabuti ho. Sa oras hong ito, Panginoon, sa pag-aaral ho namin ang inyong salita, hayaan ho ninyo na mangusap po kayo ng personal ho sa amin. Usapin niyo ho kami ng puso sa puso. Hayaan ho ninyo ang inyong kapangyarihan, Panginoon, na siya hong patuloy ho na magbago ho sa amin. Sa amin hong pananampalataya
sa amin ng pagsunod ho sa inyo. Hayaan ho ninyo, Panginoon, na ang bawat mensahe ho na maririnig ho namin sa inyo sa mga oras ho na ito ay hindi lang ho basta maging aral, kundi ho, magawa din ho namin ito, O Diyos, bilang inyong mga tagasunod. Salamat po ang aming dalangin. In Jesus' name, Amen. So tuloy ho tayo, basahin ko lang po ulit. Sa kanila rin nagmula ang mga patriarka at tungkol sa kanyang pagiging tao. Si Jesus, si Kristo ay nagmula sa kanilang lahi. Ang kataas-taasang Diyos ay purihin magpakailan. Amen. So pansin niyo po paulit-ulit ho yung word ho na sa kanila. No, dun ho sa verse ho natin. So ibig sabihin hindi ho sila kulang ho dun ho sa hindi ho sila nagkulang. Hindi sila kulang ho dun sa biyaya, kundi ho ang naging kulang ho nito mga Israelites po is yun yung pagtugon po sa Diyos, yung paglapit ho sa Diyos, ang pagkilala ho nila. Kasi ang dami ho nating mababasa ho sa Old Testament po, na yung Israel, sila ho yung bayan na pinili, at marami ho tayong mga prophets po, ang dami ho nating kwento ho na narinig tungkol ho doon, tungkol ho sa Israel, sila ho yung chosen nation po, at may identity ho sila. Sa harapan ho ng Diyos, may identity ho sila bilang anak ho ng Diyos. Pero yun hong identity ho na yun, wala hong pagtugon at pagsunod ho, mananatili ho itong entitlement lang. Hindi ho isang relasyon. Kaya nga po, ilang taon na ho tayo na nandito, ilang taon na ho tayong nag-a-attend po dito. Ang dami na ho nating mga bagay po na natutunan mula ho sa Diyos. Pero ito ho yung realization po, pwede ho, na lumaki na ho tayo, simula pa lang ho pagkabata, andito na ho tayo, nag-a-attend na ho tayo dito. Pero hindi ho tayo wala ho tayong totoong relasyon ho sa Diyos. Kasi kung wala hong totoong paglapit po sa Panginoon at wala hong paghahanap po ng uhaw, wala hong paghahanap po ng presensya ho sa Diyos, wala pa rin hong totoong connection. Yung mga Israelites, naranasan ho nila yun hong pagsama ho ng Diyos, nakita ho nila yung glory ho ng Diyos, even miracles, yung pag-iingat ho sa kanila ng Diyos, even signs po. Pero kahit meron ho silang experience nakita ho nila yung lahat po ng bagay, hindi pa rin ho sila nasunod. Hindi pa rin ho sila sumunod ho sa Panginoon. Kaya nga po, hindi lang ho ito usapan na umiiyak po tayo pag praise and worship. Hindi lang ho ito about ho dun sa mga goosebumps po or ramdam ho natin yung presensya ho ng Diyos habang umaawit po tayo. Hindi lang ho ito natatapos ho doon. Ang tanong ho, pagkatapos ng praise and worship after po nating lumabas po sa lugar ho na ito, tanong ho sa atin, kamusta ho yung paghahanap po natin sa Diyos? Kamusta ho yung pagsunod ho natin? Totoo ba nating sinusunod ho ang Diyos sa atin hong buhay? Kasi ang experience po, siyang blessing po. Experience na maranasan ho natin ng Panginoon, pero yun hong obedience, yun ho yung patunay ho na totoo yung pananampalataya natin sa Diyos. Yung mga Israelites po, meron ho silang covenant po, sa kanila ho ibinigay ho yung kautusan, pinakita ho ng Diyos yung lahat ho ng bagay, pinakita ho ng Diyos yung kanya hong kalooban. Pero ang nangyari ho sa mga tao, sa mga Israelites po, naging sistema po yung dapat po na relation. Kaya nga po, kinamusta ko ho kayo kanina, ano na ho ba yung kalalagayan ho ng pananampalataya ho natin? Ano na ho yung status ho ng pananampalataya ho natin sa Diyos? Kasi kung ang tingin ho natin sa church, i-attend lang ho tayo dito every Sunday, magme-ministry ho tayo, and after po noon, wala na hong paghahanap po sa Diyos. Baka ho,
ritual na lang ho yung ginagawa ho natin. Baka ho nagiging routine na lang ho natin. Yun ang pagpunta-punta ho dito. Maaari ho matagal na ho tayo dito, alam na ho natin yung mga ginagawa po, yung mga ministries, alam na ho natin yung mga prayer meeting po, yun po mga life groups, alam na ho natin. Naging active po tayo, Pero wala ho tayong lalim po. Wala ho tayong totoong paghahanap po sa Diyos. Wala hong totoong paglapit ho sa Panginoon. Bari ho naglilingkod ho tayo sa Diyos. Bari ho alam ho natin yung scripture. Alam ho natin yung mga teachings po. Pero wala po tayong totoong paglapit po sa Diyos. Alam ho natin yung mga tama. Pero somehow po, meron pong parte ho sa puso ho natin na para ho, nire-resist pa rin ho natin ang Diyos. Especially ho, kapag meron hong mga pangungusap po sa atin ho ang Panginoon, personal. Kasi hindi lang naman ho tayo nandito po, hindi lang ho tayo nakakilala ho sa Panginoon. And after that po, wala na. Meron ho tayong, meron binigay ho ang Diyos ho sa atin na gagawin ho natin as a church. At meron hong tawag po, meron hong personal po na tawag ho sa atin ang Diyos. Hindi ko alam kung ano ho yung mga bagay po o kung ano ho yung tawag ho natin sa Panginoon personally. Pero ang tanong ho sa atin, meron ho ba tayong pagtugon? Dun ho sa tawag ho ng maring alam ho natin yung mga pangako ho ng Diyos. Alam ho natin yung mga verses po tungkol ho sa pag-iingat ho ng Diyos, pagsama ho ng Diyos. Pero ang tanong ho sa atin, kapag dumating ho sa point na meron hong gusto hong ipagawa ho sa atin ho ang Panginoon, meron hong tawag ho ang Diyos ho sa atin. Ano ho yung tugon ho natin? Kaya nga po, nung ang Panginoong Hesus po ay dumating po, yung mga Israelites po, nung time ho na yon, hindi nila hinanap po ang Diyos. Hindi ho nila hinanap po ang Panginoon. Ang nangyari ho sa kanila, binaliwala ho nila ang Panginoong Hesus. Tinanggihan ho nila yun hong Diyos. Nakasama ho nila nung Old Testament po, hindi ho nila na-realize po na yun hong Diyos po, nakasama ho ng mga ninuno ho nila nung time po, nila Moses, yung mga times po na experience ng mga ninuno nila yung haliging apoy, yung paghati po ng dagat, ay nagkatawang tao. Hindi ho na-realize ho yun ng mga Israelites, kaya ho ang nangyari. Ganito na lang ho kalungkot po si Paul eh. Sobra ho siyang nalungkot kasi ho, yun hong Diyos ho, ay tinanggihan ho nila ang Panginoon. Kaya nga po, tanong ho sa atin ho ngayon hong hapon hong ito. Mari hong alam ho natin ang tungkol po sa Panginoong Hesus. Mari hong alam ho natin yung mga bagay ho na na-experience ho na. Kung paano ho siya nahirapan, kung ano po yung naging buhay po ng Panginoong Hesus. Pero kung hindi ho tayo lalapit po sa Kanya, at hindi ho natin kikilalanin ang Panginoong Hesus bilang ating Diyos at sarili hong tagapagligtas, hindi ho tayo totoong mauuhaw ho sa presensya.
or may ibang tao ho, kaya ho sila pumupunta ho dito sa loob ho ng church. Kasi ho yung thinking ho nila, gusto lang ho nila ng blessing. Gusto lang ho nilang matupad yung mga pangarap po nila sa buhay. Gusto lang ho nila ng mga answered prayer. Ayaw ho nila ayaw ho nila ma-experience ho yung totoong klase ho ng pagsunod ho sa Diyos. Ito mga Israelites, gusto lang ho nila blessing, ayaw ho nila ng lordship. Gusto lang ho nila ng savior, pero ayaw ho nila ng totoong surrender. Hindi lang ho ito about ho dun sa mga Israelites, it's about us. Kaya nga tanong ho sa atin ngayon nung hapon nung ito, ano na ho yung mga bagay po na pinapahalagahan ho natin? Ano ho yung totoong dahilan bakit po tayo kumilala ho sa Panginoon? Pwede niyo po bang tingnan yung katabi po ninyo? Sige po. Ano po siya? Tanungin niyo ho sila, ano na yung kalalagayan ng puso? Meron pa ho ba tayong totoong paghahanap po sa Panginoon? Meron pa rin ho ba tayong totoong uhaw ho up until now? Meron pa rin ho bang paghahanap po na, Panginoon, kailangan ko kayo eh. Hindi ko kaya ho magpatuloy kung wala ho kayo. Meron pa rin ho ba tayong ganun pong, meron pa rin ho ba tayong ganun ho na feeling? Bilang mga kabataan po, bilang mga magulang, meron pa rin ho ba tayong uhaw po sa presensya ng Diyos? And as Christians po, meron pa rin ho ba tayong naririnig mula ho sa Diyos? Meron pa rin ho bang pangungusap po ang Diyos ho sa atin? Naririnig pa rin ho ba natin ang tawag po ng Diyos? Tanong ho sa atin, handa ho ba tayong maging all out po sa Panginoon this year? Masasabi pa rin ho ba natin, Panginoon, bring it on? Sabi pa rin ho ba natin yun? Makakapag yes pa rin ho ba tayo sa Panginoon? Kahit hindi ho natin alam kung ano ho yung mga bagay ho na pwede ho nating ma-experience po sa mga susunod ho na araw. Dahil ho sa pagsunod ho natin sa Panginoon. Alam niyo, church, panalangin sa atin. Na sana ho, every day po ng ating buhay, hanapin ho natin po ang Panginoon. Mauhaw ho tayo sa kanyang presensya. Kasi ho, ang presensya ho ng Diyos ay inahanap po ng uhaw na puso. Ang tawag po ng Diyos ay tinutugunan ng puso handa hong sumukot, sumunod ho sa Diyos. Sa tawag ho ng Diyos. Sobrang ilang ho ng verse ho natin ngayon hong hapon hong ito, pero ho, it's, napakahalaga ho nito eh. Hindi lang ho na makita ho natin yun pong privileges ho na meron ho yung mga Israelites. Kung ano ho yung mga bagay ho na meron ho sila. Pero sana ho, makita din ho natin na tayo po meron din ho tayong identity ho sa Diyos. Hindi man ho sa atin ho, siyempre ho, nasa Pilipinas ho tayo, hindi man ho sa atin ho, ibinigay ho, yun ho mga privileges ho na yan, hindi man ho nangyari dito sa bansa ho natin, yun ho mga ganyang klase po, na mga ganap po pero isang bagay ho,
yung makikita ho natin sa verse ho na ito. Ang Diyos ho ay nagpakilala ho. No, yung salita ho ng Diyos ay lumagana po dito ho umabot ho dito ho sa atin because of Paul. At dahil ho doon, nakilala ho natin ang Panginoon. Di lang ho na makilala ho ang Panginoon, kundi meron ho siyang ibinigay ho sa atin. Yun ho yung mission ho na ipakilala ho siya sa ibang. Kaya nga ho yung naging tanong ho sa atin ho, last week po yun ho bang paglapit ho natin sa Panginoon, yun ho bang uhaw po natin ho sa Diyos, nagre-resulta ho ba to ng isa kong puso ho na meron hong totoong malasakit po sa iba? No, meron ho ba tayong puso na may kirot po ba tayo na alam mo natin na meron pa hong mga tao na wala pa hong pagkakilala ho sa Panginoon at andito ho tayo. Kailangan ho natin silang ikutin. No, a heart for the lost soul po. Kasi ito ho yun eh. Ito ho yung iniiyak ho ni Paul. At ito din ho yung sinasabi ho sa atin ho ng Diyos. Ano ho yung ginagawa ho natin? Ano ho yung mga bagay po na ginagawa ho natin para umabot ho ng ibang tao? Ano ho yung mga nagiging tugon ho natin sa Diyos? Ano ho yung mga nagiging actions ho natin? Hindi ho pwede hong every week po kumakanta ho tayo, tumataas pa ho yung kamay ho natin. Pero ang tanong ho sa atin, buhay ba sa atin ho yung mission? Buhay ho ba sa atin yung tawag ho ng Diyos? Kasi kung andito lang ho tayo, doing our ministries, pero ho, hindi ho tumatawid ho yung, hindi ho tayo tumatawid dun ho sa pag-abot ho dun sa mga tao. Pagiging, pagkakaroon ho ng totoong malasakit po sa kanila. Ano ho yung klase hong pagsamba ho yun? Ano ho yung sinasabi ho natin na totoo ho natin paglapit sa Diyos? Kung hindi ho ito nagre-resulta po ng totoong malasakit po sa ibang tao. Kaya nga ho, sa mga oras hong ito, it's a challenge po for us. Kung natatakot po tayo na humakbang, kung natatakot po tayo, hindi ko kayang mag-share ng salita ho ng Diyos kasi baka alam po yun. Kasi natatakot po tayo magsalita ho sa ibang tao. Saan ho natin kasama ho natin ng Diyos? Kaya nga ho, kung nararamdaman ho natin, yung tawag po ng Diyos sa atin, gawin po natin. Kung sinasabi ho sa atin ho ng Diyos na kailangan na ho natin gawin to, kailangan po nang umabot ng mga tao. Tama na yung time na pakikinig mo lang dito every Sunday tapos uuwi ka na lang. Ito na yung time para umaksyon ho tayo at gawin ho ang mission na pinapagawa ho sa atin ng Panginoon. Abutin ho natin yung mga lost souls. Pagkaroon ho tayo ng totoong pakialam ho sa ibang tao, hindi ho para masabi yung dumami ho tayo dito every Sunday po, kundi ho, kasi kailangan ho nilang Panginoon eh. Kailangan ho nilang makilala ang Panginoon kasi ho, kung hindi ho nila makikilala ang Panginoon, impyerno ho yung bagsak ho nila eh. Hindi ho mababago ho yung buhay ho nila kung wala ho silang tamang relasyon ho sa Panginoon. And I'm praying po na maging ganun ho yung heart ho natin para ho sa ibang tao. Na hindi na lang ho natin nakikita ho yung mga, sa social media, hindi na lang ho natin nakikita yung mga bagay ho na yun na, ay bakit tong tao na to ganito, bakit itong kabataan na to, ito yung mga pinagpo-post, and then wala ho tayong gagawin. So, this time po, meron ho tayong gagawin hong action po. Na i-reach out sila. I-reach out ho yung mga tao na alam ho natin na
sira ho yung buhay. Ipakilala ho sa kanila ang mag-alaga na ho tayo ng totohanan, mag-disciple ho tayo, mag-train ho tayo ng mga kasunod ho natin. Kasi ho, hindi lang ho pagiging saved. Hindi kailangan ho natin as Christians, wag ho tayo makontento ho na ligtas na lang ho tayo. Hamunin ho natin ang Diyos. Ask God, Panginoon, ano ho yung mga bagay na pinapagawa niyo ho sa akin this year? Tanungin ho natin ng Panginoon, Panginoon, saan niyo ho ba ako dinadala ngayon hong taon? Ano ho yung gusto niyo hong gawin ko ngayon hong taon? Sabihin niyo ho sa akin, Panginoon. Kasi kung magiging stagnant ho tayo at wala na ho tayong gagawin para ho sa Panginoon, baka ho ma-miss ho natin yun hong magandang bagay na gusto hong mangyari ho sa atin ho ng Diyos. Sabi ho ni Ryan Holiday, courage is not absence of fear, but the recognition of a call that is bigger than yourself and choosing to act anyway. Romans chapter 9, verses 1 to 5:1. Hindi lang ho ito dito nag-focus ho si Paul. Sabihin niya lang ho kung ano ho yung nararamdaman. Kung ano ho yung dinadala niya po dahil ho dun sa mga kababayan. Pero somehow po makita ho natin na tayo po bilang mga tagasunod ho ng Panginoon. Pagkaroon ho tayo ng ganun hong puso. Pagkaroon ho tayo ng tapang po na mag-press on ho sa tawag po ng Diyos. Hindi naman ho ganito si Paul dati. Alam naman ho natin yung story ho ni Paul. Hindi naman ho siya ganito ho umiyak dati. Hindi ho ganito yung mga iniisip niya dati. Pero binago ho siya ng Diyos. Alam niyo, church, ang tawag ho sa atin po ng Diyos po, yung umalis po tayo sa ating mga comfort zone. Kaya nga ho, sa panahon nung ito, ngayon hong taon hong ito, kaya ho ba nating sabihin ho sa Panginoon, sasabay ako sa kung ano yung kalooban. Tutugon ako sa kung ano yung kalooban. Tayo pong lahat ay tumayo. Sana po sa atin ho as church, hindi lang ho natin makita ho ang Panginoong Hesus na tagapagligtas. Hindi lang ho natin siya makita ho na Diyos ho na nagbibigay ng blessing po sa atin. Pero sana ho makita ho natin na siya ho yung Diyos ho na tumatawag po sa atin. Siya ho yung Diyos ho na nagbibigay ho ng pangarapin ho sa atin. Siya ho yung Diyos ho na nagsusustain ho sa atin para makapagpatuloy ho sa journey kasama ho siya. Ano man ho yung mga nangyari ho sa atin hong buhay, pwede hong nagsisimula pa lang po tayo sa atin hong pananampalataya. Or maaari hong matagal na ho tayo sa atin hong pananampalataya at marami na ho tayong na-experience ho mula ho sa Diyos. Marami na ho tayong bagay ho na na-experience ho mula ho sa Diyos. Pero sana po, hanggang ngayon po, yun yung totoong uhaw ho at paglapit ho sa Panginoon. Lagi ho nating inaasap. Pag ho tayo mag-closing prayer, tayo po muling umawit to sa Panginoon.
yakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas
Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itataas sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itataas sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Nararapat ka sa papuring, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, mapakailanman. Nararapat ka sa papuring, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama, nararapat ka. Luwalhati at pagsamba, Jesus, ika'y dakilain, mapagkailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Tataas ang ngalan mo, Ama. Tataas ang ngalan mo, Ama. Let us bow our heads po. Ikit lang ho natin ang ating mga mata. Just take a pause this time. This is another year po. Atin hong pananampalataya at pagsunod ho sa Panginoon. No? Every new year, there comes a moment when we pause and look at ourselves. And we ask ourselves, ano yung mga bagay po na gusto po nating baguhin this year? At ang dami ho nating bagay po na gusto ho na mangyari this year. Overcome fear. Heal from the past. Find real love. Feel whole again. Pero underneath all these goals is wanna quite believe that something is missing in us. That if we feel
we just got one more thing, do one more thing, or fix one more thing, life will finally feel right. Year after year, failed. Many of us end up in the same place. Iho dahil we lack opportunity. But because we have too much of it, too many voices, too many distractions, too many demands in our time and attention. We're tired, scattered, overwhelmed. Kaya nga po, yung totoong pagbabago rarely comes from adding more to our life. Most of the time, it starts when we do less. So no, iniisip po natin, growing closer po to God means doing more prayers, more church activities, more effort. But God is not asking us to impress Him. He's asking us to desire Him. Psalm 42 says, "As the deer pants for streams of water, so my soul longs for you, my God." Hindi ho nais ho ng Diyos yung performance ho natin. But it's about hunger. Our souls are thirsty, not for more noise, not for more success, not for more approval, but for Jesus. And Jesus doesn't rush us. Hindi niya ho tayo minamadali. He invites us to walk with Him step by step, moment by moment. Don't run ahead and say, "Let me set the pace." Kailangan mo nating mag-slow down and walk with Jesus. Tayo pong lumapit to sa Panginoon. Salamat ho, Panginoon, sa pagpapaunawa ho sa amin na kung ano ho ba talaga yung pinakamahalaga ho sa amin ng buhay. Salamat ho, O Diyos, dahil pinaunawa niyo ho sa amin na hindi ho namin kailangan ho mag-perform ho sa inyo. Hindi ang paglapit ho namin ng totohanan ho sa inyo. Pagde-desire more of you, Jesus, ang kailangan ho namin. Salamat ho, Panginoon, dahil every time po na lumalapit po kami sa inyo, pinakatagpo niyo ho kami. Every time po, feeling ho namin, feel ho namin ho yung pagod ho, stress, yung pressure. Diyan ho kayo, Diyos. Sabi ho, take it easy. We pray, Panginoon, that this year po, lahat po ng amin yung mga gagawin, lahat po ng amin yung mga plano sa buhay, samahan ho ninyo. Bilang lingkod ho ninyo, Panginoon, yan ho, ninyo sa amin, bawat paglilingkod ay maranasan ho namin kayo.
Maranasan ho namin, O Diyos, ang inyong presensya sa bawat ginagawa ho namin para ho sa inyong kaharian. Sa bawat paghahayo ho namin, O Diyos, every journey, Panginoon, turuan niyo ho kami na palaging dumepende ho sa inyo. Hindi ho dahil sa kaya ho namin, kundi dahil nandyan ka, Panginoon. Hindi ko alam, Panginoon, kung ano ho yung mga bagay po na experience ho ng bawat isa sa mga oras ho na ito. Pero dalangin ho namin, lagay niyo ho sa amin ho mga puso ang totoong paghahanap sa inyo. Totoong uhaw po sa inyong presensya, sa inyong salita. Sa ganon, Panginoon, maging tama po ang bawat hakbang ho na amin hong gagawin. Hindi lang ho sa amin ho mga personal decisions, kundi ho sa mission po na inyong ibinibigay ho sa amin. As a church, magkaroon ho kami ng totoong pakialam ho sa ibang tao. Care for the lost soul. Hindi lang ho para madala ho sila dito sa church, kundi ho maipakilala ho sila sa inyo, O Diyos. Magkaroon ho sila ng tamang relasyon ho sa inyo. Samahan niyo ho kami, Panginoon. Bigyan niyo ho kami ng enough strength. Sustain us, Panginoon. Niyo lamang ho kami umaasa. Tulungan niyo ho kami. Pakita niyo ho sa amin ho, bilang church, kung ano ho yung mga bagay ho na dapat ho namin makita. Paunawa niyo ho sa amin yung mga bagay ho na dapat ho namin maunawa. At ipakita niyo ho sa amin ang inyong tawag. At nandito ho kami. Tutugon ang wala hong pag-aalinlangan dahil alam ho namin, O Diyos, kasama ka ho namin. Hindi niyo ho kami iiwan, hindi niyo ho kami pababayaan. Salamat ho, Panginoon, sa orasong ito. Salamat ho sa inyong salita. Salamat ho sa mga awitin ho, O Diyos. Salamat ho sa pribilehiyo na makapaglingkod ho sa inyo at magamit ho ang amin hong buhay. Wala ho kaming ibang itinataas, kundi ikaw lamang, Panginoon. Sambahin ka, purihin ka, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Sa inyo ho namin ibinabalik ang lahat ng papurit pagsamba. Sa pangalan ng Panginoong Hesus na aming Diyos. Amen. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat.